may kwenta at makatulong sa inyo yung aking partners, no? Dito sa workshop na to. Today, I will be, I will again, skip na natin. Na-introduce naman na. So, just a reminder, you will take photos of the slides that will be shown sa screen. And I just would like to remind you also that all of the topics I'm going to share this morning are based on my personal experiences, my own practice, and personal studies. Okay? So, photo walk diaries, street photography, and editing. Ito ang title. Ang ibig sabihin, usually, when we go out on photo walks, try to enjoy shooting and everything, but normally there are people who, after that photo walk, after that session, nakakalimutan na yung kanilang mga litrato. So it's nice, it would be nice for us to actually try to come up with a set of photos from a photo walk or two, or several photo walks, and combine your photographs so that you can make an entry sa iyong photo walk diary. Bagong pauso to, hindi lang old generation, pero Gen Z daw. No, meron tayong parang tao sa photo walk diary. It's sort of, we come up with a set of photographs that has a certain, there's some narrative, a form of narrative para maalala natin yung nag-experience natin and everything about that particular photo. So, moving on, I just would like to share with you anyway that when I do a photo walk, my default approach, being a street photographer, so street photography yung atake ko pagka ako photo walk. Default mindset din pag lumabas ako. And after that, I edit my shots and try to make a cohesive narrative para may some sort of story. Okay na daw ito. Okay. So parang meron akong entry sa akin photo diary. Okay? Photo diary of my photographs. Hindi diary ng buhay ko araw-araw. Not necessarily gano'n. Pwede rin. Kasi ang gano'n. Pero, okay ba? So ang kalalabasan ng report natin this morning is street photography, class editing, and hopefully we can come up with an entry for our photo diary. And I will be using examples of my photograph from, I think, 1 or 2 photo walks na. So hindi ito galing sa buong partner ko. Ngayon unahin natin yung first part, the first breakdown equation. The first variable is street photography. Kanina na-discuss na ni Dr. Kevin Cabales kung ano yung street photography. So nagpasa na natin. Okay, ito. What is street photography? Let's try to discuss it briefly. Okay? Street photography is, I'd like to reiterate, as mentioned earlier, is candid photography. And it's made in public situations, events, or places. And it is a depiction of real life infused with an awareness of visual aesthetics. Aesthetics, hindi aesthetics. Linawin ko lang. So please take note of the keywords candid, public, and aesthetics. And we will try to break this down. Ano yung candid? Nakikita mo dito? From here. Candid, ibig sabihin, unclosed, unmanipulated, or unstaged scenes. Ito yung naabutan natin sa kalye. Kung ano yung ating dadatnan sa kalye. Yung nakukunan natin, hindi natin siya i-direct, hindi natin utusan yung tao, o ipapaulit sa mga subjects natin kung ano yung nakita natin na na-miss natin muna. Next, public meaning. This can be streets, parks, markets, beaches. Sorry po, sumobra. Ayan, ang bilis pala decision. Any area or event that is open and accessible to the public. At salamat sa Intramuros Administration, hindi daw nila kahapon na okay lang daw tayo
to take mga souvenir photos. As long as non-commercial and commercial, yun lang may bayad. But for souvenir, at kapantalay na natin yun kung hindi tayo bumili. No? So, an area like this that is open and accessible to the public. Now, when we speak of aesthetics, there are a few things we need to consider. One is technical quality. When you talk of technical quality, I'm referring to maybe your form or composition. Okay? Tapos, yung exposure ng mga shots natin, di ba? Alam natin yan. And then, are the colors as realistic and as vibrant as what Brendan can do with their photographs, with your photographs? Are the blacks black? Are the whites white? Another thing to consider is the content of your photograph. May meaning ba siya? Napapasa ba dito? Message. May message ba siya? May relate. Pero relatable ba yung photograph mo? Diba? Or does it simply deliver information? Can it elicit a reaction? So these are things that we have to consider in this part. Okay? Okay ba tayo dyan? So, balikan ko lang ha. Okay, pag ka nandito na naman. Okay, balikan ko lang. Linawin natin. What is street photography? Street photography is scanning, maybe public institutions, the depiction of real life, infused with an awareness of visual aesthetics. This aesthetics is actually on us, the photographers. Okay? And, sabi nga natin, pag-branding, yan. Pag-public, ito yung mga keywords natin, or key phrases, pag-aesthetics, kailangan natin i-consider itong mga bagay na ito. Infused with an awareness of visual aesthetics yung natin. Which leads us to the next variable, which is editing. Ano yung sabihin ng editing? Editing. Okay na ng editing. Pagka sinabi sa edit ka ng photo, ang gagawin mo? Pages. Pages. Mali ako ang tinanong. Sir, pagka sinabi ng term na editing, ano yung sabihin? Ina-alter. Okay? Sir, pag sinabi ng editing, ano yung sabihin? Post-processing. Ina-alter, post-processing. Okay. When we speak of editing, normally, or most of us, or many of us, whatever term we call it, equate this to photo enhancement or post-processing. Sinabi ng edit, not necessary alteration, not in strict photography at least, we do not alter our photograph before, during, or in post. Okay? Sabi nga ito, walang nagkakawas. Sa election mo lang gawin. No? Pero commonly, enhancement and processing. So, nung ginagawa natin, color exposure correction, highlight, shadows, all these things, sharpness, noise, and sometimes we do graph if necessary. Let's say we need to fix the composition or something. But that is not all about editing. I mean, that is not all there is to editing. Meron din tayong calling card. You may not know it, you may not be aware, but you're actually doing it. Dahil pag all nyo meron ng pictures, bago kayo mag-post, hindi nyo naman pinopost lahat, di ba? Tama? Tapos meron tayong selection and sequencing. After pa no, enhancement or post-processing. Sakali ang ginagawa natin, usually mga blurry shots, inspires, sablay ang pagka-compose, tinatanggal din natin yung mga pero hindi na. Over and underexposed na shots na hindi na kaya ayusin o i-enhance sa post-processing. Okay? So ito natin tinatanggal natin. In other words, ito yung mga kinang-sablay. Sablay talaga hindi na natin magagamit. Okay? So let's say 100 shots, 120, 100 shots for the day for a walk. It might come down to 50 after that. Because there are also times when we take photos of a certain subject, isang subject lang, at marami tayong kuha. Kasi pinipili natin ang angulo, hiniba natin ang angulo, lumalayo tayo, lumalapit tayo.
Eh madalas, sa dami niyan, alam nga naman i-post natin lahat, or i-pick natin lahat. Sabi nga ni Sir Kevin kanina, malam sa auto. Wala ka, tapos nakarokay ka pa. Yeah. Sali ka. Papagastos ka. And then after that, let's say meron ka ng enhanced photos, hindi mo pa rin i-post usually, lahat. Ipili ka pa rin yun. And this part, usually you base it on the content of your photographs already. Eh hindi lang yung technical quality ng photograph mo, kundi i-evaluate mo na siya based on the content. Meron bang emotional resonance yung photograph mo? Yung photograph mo ba, may meaning? May message ka ba doon? O relatable ba yung litrato mo? Pagdating naman sa narrative style, meron ka bang gustong ikwento sa litrato mo? Ang susunod mong tanong, kaya mo kung pahiwatig ng litrato mo yung gusto mong sabihin, yung gusto mong ipabatid sa viewers ko. So yung mga bagay na kailangan din natin consider pagdating dito sa isang part ng editing. So essentially, this is like a simplified editing workflow that you may try to take note of and follow or practice. Okay, so first part, example. Sakalin muna tayo. For example, ito lahat ng photo. Photos ko from a certain photo or group or maybe coming from my archive. By the way, ang samples ko ngayon, ang samples ko ay pictures taken in Quiapo, hindi sa Intramuros kasi late na dito na okay na pala puminig dito anytime. So, focus ko lang sa Quiapo, kapit bahay lang naman. So, ito yung mga photos, kahit nilimit ko lang dito, para hindi tayo masyadong malunod sa maraming litrato. Ano yung first part? Kanin. Pag nagkala ko, so let's say for example, dito ko kalingkobi. Ito yung about natin. So, may sunod na lahat. Paano ko yung kanin? Ayun ko. So, ito lahat ng nangyari. Tapos, i-import ko siya sa Lightroom. I-import ko siya sa Lightroom. And then, i-rate ko lahat yan. Select all, rate 1 star. Na-assume natin na papasok ito para sa collection natin o archive natin. Pero, pagkatapos na, sa may lahat, iisa-isahin ko yan. Dadaanan ko lahat, at bawat daanan ko na makita ko sa plan, isi-zero out ko para maging unrated siya. Tama? And after that, filter the unrated ones, and then remove. Delete this na agad o talaga sa content. Delete mo na sa buhay mo yan. Okay? Kasi magkakakain lang ng storage. Next. So let's say after cutting, ito na. Ito na yung naiwan o yung natira. So ang mangyayari, anong susunod na step? Yung enhancement. Tama? So dito, magkakaroon tayo ng demo, bubuksan ko yung Radiant photo sa aking laptop and we'll try to follow, I'll try to show you how it works. Pero, bago yan, sino mo na naka-iOS dito? iOS? Pakilabas mo yung mga iPhones nyo, mga naka-iOS. Pakilabas mo. Yan. Aware kayo? Paki-download yung Radiant camera habang libre. Lifetime free access. Go to the App Store. App Store. Ay sa App Store, mga naka-iOS. Kasi tabi po sa mga naka-Android, darating din po tayo dyan. Napakarami kasi manufacturers ng Android, kaya hindi natin ma-accommodate lahat, no? Yung iba. Sorry, Radiant camera. Yes. Ano ba sinabi ko? No. Wait, Radiant camera po yung i-demo ko mamaya, Radiant Photo Desktop version. Yung pinapa-download ko sa inyo ngayon sa mismong App Store, Radiant Camera. It's another application na libre ngayon sa Radiant. Yes. Radiant Camera, ano kasi makikita labas yan sa App Store. Yung Radiant Photo, yun yung may bayad. Yung Radiant Camera app siya, yun ang libre. Lifetime. Okay? With built-in editor na rin yan.
And mamimigay po ang Radiant ng 3-month free access para sa Radiant Photo application mismo na desktop version. We will be giving out yung QR codes mamaya para ma-download nyo at ma-install nyo sa inyong desktops. And nag-branch out na rin po yung Radiant. Hindi na lang kami nagpapa-Radiant ng photographs. Nagpapa-Radiant na rin kami ng aura ng mga tao. Kuha po kayo ng Radiant brownies. Joke lang yun. Pero meron, totoo, hindi joke yung merong brownies na. Kuha po kayo. And baka makalimutan po. I just would like to acknowledge po yung marketing director namin for Asia Pacific. Say hi. Ayan pa. Okay, next, meron din pala tayo booth beside Radiant doon. Meron tayo sa aming creative. If you're not aware, mga camera bags po, nandyan, and accessories. And then, pwede po ninyo daanan, meron po mga samples mismo on display sa booth. And Sir Briggs, ang ano po nung sa amin, pwede niyo po siyang tanungin kung anong maganda at may recommendation ka. Wacom, nasan na yun? Ang Wacom po nandyan sa likod, ang kanilang booth. Wacom is giving out customized magnet. You can approach them, bring your photos po. Sarili po ninyong photos, pwede naging them. Papa-customize po doon. Okay? And sabi nga kanina, aside from all the technical knowledge, all the sharing, all the learnings that we share today, it is equally important to actually connect with people who share the same passion as us. Tama? So I will suggest for you, when you have time, to please go to Plaza Moriones at daanan mo yung mga booth ng Capture Manila, All Girls Photo Walk, Cavite Camera Club. Ayala Alabang Camera Club is also there. Hi, PIFO, Pinoy Photography Organization. Okay? So, ayun po, kasi hindi lang, may technical knowledge na kayo, pero sometimes there is much more to learn when you connect with people. So, yan po isang sinasuggest at ano pa ang tawag doon, ano term? Yung na-espouse ng morning field. No? We work as a community, so different groups, we try to connect with them, we nurture those connections, cultivate these connections, and learn from each other. Okay? Mag-demo na ako. Okay. Mag-demo na ako. Kanina po sinabi na ako ay mag-demo, so ito na po siya. Meron pa? Ano? Wait lang, kailangan ko na mag-demo. Nasa na ba? Wait. 7:26 ako balik mo. Like this. Pero, kami ba kayo? Okay, hello? Yeah, for example, kailangan mo po dito. Ito yung photograph. Ito na yung part na nakal. No? Ito yung mga photos. So, ang gagawin ko, ipapasa ko siya sa Radiant Photo. Okay? Bubuksan natin ang Radiant Photo. By the way, when you send your photographs from any plugin, let's say Photoshop or Lightroom, you send it to Radiant Photo. Hindi nyo gagalawin yung actual photo mo, yung raw photo mo. Usually ganun ang option na pinipili ko. Para gagawa siya ng kopya at yun ang gagalawin niya. So, the moment na nasa Radiant ka na at pinaprocess ko na siya, yung kopya ang kanyang ginagalaw. Tapos yun ay babalik ko niya sa Lightroom or Photoshop or whichever app you use. No, as main, babalik niya yung kopya. Ito na. OGL. Ito yung dahil OGL. Ito yung mangyayari sa photographs mo. Gusto ko lang unahin ito. Itong particular photo nito.
Hindi ko yan. Kita nyo, ito yung original niyan, na galing sa Lightroom, tama? Pero, pagkapasa ko pa lang sa Radiant, wala pa akong ginagalaw. Kaagad, meron siyang suggested na optimize edit. I-evaluate niya ang photograph mo and it actually reads pixel by pixel. So that, one pixel is being evaluated by Radiant Photo based on the pixel beside it. So, ganun siya kalalim mag-analyze ng photograph such that yung unang bigay pa lang niya sa'yo, kung tutusin, okay na yan. Pero mo ito yung overexposed na initial, tapos ibibigay niya sa'yo ganyan. Even after that though, if you look at the page over here, nakikita nyo ba? Ay, hindi. Doon sa kabila, pala sa kabila, ganyan pala yung view ko. Although meron na yan, meron ka pa rin, for example, itong tools na to, like let's say the finishing tools, and there are other spaces dito, pwede mo kang mag-work to. Meron din naka-preset na, or yung preset gusto mo pang palitan, meron kang sariling preferences, dadagdagan mo yung ganito, ganyan, anong variable, and then you can save that as your own personal preset. That you cannot like, you usually photographs that you normally take. No? You can. Tapos meron pa nga ng ano yan, hindi ko muna i-apply ito. Sa baba, mapapansin nyo, merong sync all, merong sync forward. Sync forward is from this photograph, you choose sync forward, whatever edits you put in this photograph will be applied going forward. Now, at any point, kung nasaan ka sa mga pag-set ng photographs mo naman, sa mismong app, pag pinindot mo yung sync all, ano mangyayari? Alam niyo yan? Ha? Si-sync all na niya lahat. Ga-apply na lahat. Even then, pwede mong balikan ko rin individual photos and edit them accordingly. Okay? Meron isang example dito naman. Ito yung original. See how underexposed it is? Diba? Ito, pagkapasok pa lang sa Radiant, alam na niya kung ano yung madilim, meron na siyang suggested edit. Yung madilim, maliwanag na, sobrang highlight, pabawasan. Another example, I would like to mention this. Napansin nyo, dito kanina, di ba meron na siyang edit optimization? Anong classic edit ang ginamit niya? Paray kami. Saan na ba? Sorry ah. Dako dito. Nasa likod. Hindi, baliktad nga pala. Sorry, nandito. Nasa Plaza Romayala. Eto, people. Kita nyo yung naka-orange, people. Ibig sabihin, na-detect nila dyan kung ano ang main subjects mo sa photographs mo. Kaya ang i-apply niyang edit initially, ang optimized edit, naka-based on editing a photograph with people in your photograph. With people in it. Okay? So yun ang ibibigay niya. So kagad, kaya maayos ka agad yung itsura. Kung masyado, sabi mo masyado namang malinis, sobrang tinis yung skin o what, meron tayo doon. Nandun yung skin tone, pwede nyo bawasan. Diba? So ganun na sliders lang. For example, ito, susunod ko. Anong pinili niya? Halo, animals. Kasi na-detect niya na main subjects mo, photograph mo are animals. So yun din ang i-apply niya edit. Ngayon, yan diba? Problema to. Ano ginawa niya? Ha? Pwede yung food? Pero hindi food photography niya. Pero bakit ginamit niya auto-radial? Kasi hindi buo yung ayaw. Gulo lang. Wala rin tao. Ito sa litrato ng mga OG. Tama? So, nakita niya, gulo lang. Hindi niya ma-determine. So, ano nangyari dito? Kahit alien yan, kasi kung ano yung susuko mo, yun lang ang magpapasya niya. Kaya, pero kahit magkaganon man,
nag-auto-edit siya. Meron siyang auto-apply na edits. And, hindi lang yan, dahil nandun naman yung animals, kung gusto mo i-apply yung animals, para yung focus ng edits niya, pinaka-optimize na edits niya, ay para sa nasa gitna. Kita nyo medyo nagdilim-dilim pa rin. At ang focus nasa animal. Kasi pinili mo yung animal na preset. Now, these are not generative edits. Okay? Kita nyo naman walang nadagdag, walang nabawas na litrato. They are simply assistive. AI assistive siya, meaning it tries to optimize, gives you the correct exposure, the correct highlights and shadow treatments, the correct or suggested edits for whatever that it determines that your main subject is. Okay? Dito sa isang photograph, animals. Nakita niya. Hindi niya pinili yung tao kasi hindi kompleto doon, pero meron mga animals na kompleto dun sa photographs. Ito naman, underexposed. Yan yung original niya, yan yung optimized edit na wala pa akong ginagawa. This one, medyo maayos na actually. Pero, depende sa'yo, ano bibigay niya una, yung ganyan medyo warm and medyo warm yung photograph. It's up to you. Kung nasusobrahan ka na dun sa optimized, sa suggested edit ni Rachel, pwede mo pa rin pag-uwi. So meron kang control. Later we'll take questions about this one. Ito to. Ito yung original. Pagpasok sa Rachel, kagad. Kung nadidilama ka pa, sino color? Ay, exposure niya, pwede mo pang baguhin. Kung nasosobrahan ka, adjust mo lang yung slider. So, sa sinisal na tubig, edit screen, bring that photo. Ngayon, let's say, tapos na akong mag-edit niyan. Pindutin ko lang yung save all. Ang gagawin niya, babalik siya ngayon sa Lightroom. Siya na, medyo matagalan ng konti, ang dami mo kasi sinabi. Kaya, it's like in time to go back. And, my laptop is kind of ano ba? Audio rin ba ito? Road generation lang. No? Sir Franz, mukhang kailangan namin sulit. Ayan po, pabalik na ng Lightroom. Ay, pabalik na ni Rachel sa Lightroom. Hard, yung mga naka-highlight, yun na yung copies na in-edit ng Rachel, and then you can simply export them. Oh, that's it. Yeah. Okay, you can see questions about that. Meanwhile, balik lang tayo sa Sibel. Kasi lumalabas marami. Pwede ko na ito, nabanggit ko na ba? They run a written photo, desktop version, runs on Windows and Mac OS. Okay? And yung Photoshop, Lightroom, on both platforms, on both OS, pwede siyang magamit as plugin. Pwede rin siya sa Corel Photoshop Pro. I don't know whoever still uses this. But this Corel only runs on Windows. Pero pwede pa rin siya. And one more thing, pinakita ko sa inyo example, plugin. So ginagamit siya, naka-Photoshop ka, Lightroom, pull in Gradient Photo, right? Pero there are times also that I use Gradient Photo as a standalone app sa desktop version. This is when there are, let's say I'm asked to send something for exhibits,
or pambenta na kailangan mo i-edit specifically lang yung photos, rekta na, diretso na, gradient photo. Pwede rin yun. Okay, so meron tayo, tapos natin ang demo. By the way, I just would like to share this one. Nasa topic pa rin naman. Ang pinakita ko na pag-e-edit o pag-process o post-process o ano man yung tawag ninyo sa gradient photo, ang simple lang nung ina-apply kong edits, kunti lang, very minimal edits. But actually, ayoko pa yung ikahon. Dahil ako sa photographer ako, yun yung practice ko eh. Pero ayoko pa yung ikahon na dapat ganun lang yung edits. You are free to explore. Matanda ako. May binatanasan sana. Ano nga yung sinasabi ko? You are free to explore and to experiment using the app. You are free to do any crazy processing. Save any presets. Kahit not necessarily pero gawin niyo pag-open sa Tinder, wala akong pakailan. Dahil ayaw ko kayong ipahol sa style kong mag-edit. Kasi importante mag-express niyo yung sarili ninyo. What I'm trying to say is, you take a literal approach into what you shoot, how you shoot them, and even how to post-process them. Okay? Kasi minsan, tatay ko kayo may pahol, pero pag lumabas pala kayo sa pahol, mas artistic pa kayo sa akin, mas may mararating pa kayo, mas maganda pa pala yung kaya nyo i-create. So ito, binibigay ko ng options, sinashare ko kung paano ko ginawa. If it works for you, go ahead, try it that way. If it doesn't work for you, then follow your instinct, follow your guts, follow your preferences. Yan, ayaw na mo yung pinakakuna. Okay? Yun. So, after enhancement, ito na lang natira. So, ano na mangyayari? Napapalo nyo ba? Balik tayo sa simple editing workflow kanina. Ano yung susunod? Selection and sequencing. Okay, ano ginagawa natin dito? Sa selection and sequencing. I just would like to remind you also, there is no, in-evaluate na natin yung content ng photographs natin. But there is no right or wrong way of evaluating them. Because it is really up to you. Your photographs are about you. Your photographs are what you're trying to express, what you're trying to share, are an expression of yourself. So, it's about you, but to be able to improve yung selection and sequencing natin, we have to actually practice it. Doon lang tayo pwede mag-improve. Pag di natin ginagawa yan, hindi magbabago, pare-pareho na lang lagi yung level ng talents natin at saka yung mga retrato natin mismo, hindi nag-level up. Medyo mahirap ito sa umpisa, pero makakasanayan nyo rin. For example, balikan natin yung ito. Yung sequencing na pala, selection and sequencing, I just would like to add one more thing. Ito yung madalas na ini-skip ng mga photographers, ng maraming photographers. Pagka may nakita kayong post, follow some people, makikita nyo minsan, mati-differentiate nyo, makikita nyo kung sino yung experienced photographer, sino yung inexperienced. Paano? Sa way. Kasi pagdating sa sequencing and selection, kung ano yung na-enhance nila, upload. Ito na yung isip nila. Kung sa na-enhance nila, umabot ng 100, na-upload din nila 100. Malalaman mo ngayon kung sino yung expert. Kasi yung more experienced photographer na talagang dinadaanan, kaya sabihin ko, consider itong part ng buong editing process, is pipiliin niya yan. Kaunti lang yung makikita mo pina-upload, pero konektado sila, may naratibo, it makes really more sense. It is cohesive. Kumpara dun sa isa na 50, 70, may isa 70, 80, 90, 100 photos.
Pero labo-labo. Tapos may mga duplicates pa. Parang pumilig sa wedding. O group shot, 10 group shot kasi may pumigil dito, may pumigil doon. Si Apple mo pala, kung hindi, pipili ka lang ng isang litrato na magre-represent ng actual eksena na gusto mong i-share o gusto mong i-express. Okay? So, for example, nandito yung na-enhance na natin photos. Sa akin, ganyan, pipili ako ng ilang litrato, nasa litrato. Dito ba? Ay, ito. For example, I suggested, pili tayo ng 5 lang. 5 photographs. That will actually determine the sections of your story. We'll try to come up with something na medyo mas cohesive, mas maayos, may kwento, para pasok natin sa diary natin. Photo of diary natin. First, you have your opening photo. It actually gives your audience a hint of what to expect. Ano ba nakita nyo? Tindera. Nandiyan yung kanyang waves. Second photograph, it shows the location. Establishes the location sa Siya-Luna. Mapapansin nyo, sa mga familiar sa Quiapo, makikita nyo sa side, yung side ng Quiapo Church. Tama? At hindi pa rin nawawala yung vendor. Kasi kasama siya sa kwento mo. Gusto mo silang i-highlight. Gusto mong i-share na nandun sila. Kaya po, at ito kanyang ginagawa. At ito yung may characters. So vendors that are actually doing the training. Okay? Next, sa paglalakad-lakad mo, pag ikot-ikot sa Quiapo, ano nangyari? Meron kayong mga characters or eksena na nakikita na minsan hindi napapansin pero actually nandun. So parang sinasabi, hindi lang naman puro tindero-tindera ang nasa Quiapo. Pero mga ganitong eksena, mga ganitong litrato na madadaanan na interesting sa'yo ay siya mo rin itikan. And then end it with a photograph na nandun, maaaring sa vendors kung papasalamat sa ating simbahan ng Quiapo. Okay? So meron ka ng litrato sa muna. Tama? So ano susunod natin gagawin? We will try to expand, try to add more meat to the story. Hahabaan natin ang bawat section. Dadagdagan natin ang litrato para mas may detalye. Opening photo mo yan. Susunod, yung mga vendors and their ever popular bichromatic umbrellas. Makikita mo yan sa bawat punon mo sa Quiapo. Madalas, meron yan. Matik yan. Gana. And then, try din natin i-highlight yung main characters natin. So the vendors who are actually creating different groups. May nagtitinda ng damit, titinda ng mandila, mga gamit sa bahay, pamay-pay-palilakan sa init, at kung gusto mo mag-food trip, meron yung mga tindera vendors ng pagkain. At dagdagan natin yung mga characters na nakikita natin minsan doon. Hindi lang natin pinapansin kung mag-focus tayo sa main character lang. Pero yung mga supporting characters natin or supporting identity elements that are actually within the whole area that we are trying to show. And then end it with this photograph. Ang end photo natin. Or, let's say, use another photo, kunyari, feeling mo ikaw yun, pumasok ka sa loob ng simbahan at nagpasalamat. Either nagpasalamat or pinagdadasal mo yung mga vendors. Pwede ganun yung maging ending na kwento mo. So, ito na yung ating based dun sa whole editing process natin, hindi yung pitik, photo mo, pitik, pang-upload na. Bigyan natin ng series. So yun yung entry natin. May isang laro. Pwede ba? Okay na. 30 seconds lang yan para tapos na. So ito yung slide ko lang yan. Meron pa. Sorry. Ito na lang. Umipit pa. Yan. So nag-end. Ito yung sura ng whole
editing process natin. At meron ka lang, hello. Ito yung editing natin at meron na tayo photo diary end. Okay? Okay ba? Walang reaction. Okay pa kayo dyan? Okay, so dinami na natin kung ulitin ko. Mabilisan na. Ay, PRT, harap po si COVID dito. wait lang. Wait lang po. Relax lang. Kakalong po tayo. Ulam mo na sa process photos mo. Tapos, anong ginawa natin? Dinivide natin ng mga litrato, ng sections. Tapos, in-add natin, in-expand natin yung set. Okay? Expand natin yung setup. Meron na tayo. Karoon tayo na photo diary. Ay pa tayo lang. Malinaw, malinaw. Malinaw. Taro. Naman dyan. Puro ka cellphone. Yan. Ako eh. Mabuhan ka lang. Okay. Uy. May mamiri. There's sport. Hindi na kita ginamit dyan kasi. Okay. That's recommended searches. Hindi, I'm not giving you specific articles or references. Pero mga keywords na pwede nyo hanapin. Reading photographs, editing and sequencing, yan mga yan. To help you sa inyong, lalo na dun sa last part ng editing workflow natin. Hindi lang, explore nyo ng region sa inyong pag-post process, but at the same time, yung part na to, ng buong editing workflow, ay pagkukunan nyo rin ng pansin. Okay? So, yan. Nagpaparamdam ulit. Paalala ko lang yung mga naka-iOS dyan. Pag di nyo dinownload nyo ngayon, bukas may pwede. Na-download nyo yung Razer camera pala, Razer camera sa iOS. Bukas isingin nyo na kayo yung mag-anak. And please don't forget, you will be given 3 months. Normally, 30 days lang yung desktop version. Now you have 3 months to explore and experiment with the app. And siguro, I'd like to be modest and not say na 100% of convince mo kung gusto nyo at magsasubscribe kayo. First go 85-90%. You will be amazed with what the app can do, with the great photos can do, and you will subscribe. One more thing that I should add. Special price ang Pinoy. Kaya malaki ang difference na sa international market. And yung brownies, pag bumaba ang sugar level ninyo, promise, makakatulong yung brownies. Share tayo. Just to summarize, script photography plus editing equals photo entry. Ito ang sinusunod kong simple definition ng script photography. Ito yung simplified na editing workflow para tayo makabuo ng photo diary entry na siyang topic o main subject ng aming. Okay? Alvin na. Wonderful experience. Okay, so that was Sir Raymond Tanueca. So I believe we'll just do a quick photo op with Sir Raymond. Question? Question. Ay, pa pala. Sorry. Okay. Questions kayo? Or let's limit it to hello? Let's limit to photography and the topic that I share. No? Limit natin na kasi meron pa ulit ko mamaya. Okay, question. Question? Any questions from here? Dito? May tanong dito? Okay lang. Walang stupid question, walang right or wrong question ha. Okay lang. Dito lang po yun.
Yun lang yung tanong ko, may pala. Yun na. Okay, ang tanong ko, ang tanong is it cloud processing or can you do it on your machine? It is actually offline. So, wala kang ipapasa sa server, nothing goes to the cloud server, nothing goes to Raven Photo, it doesn't store, copy, or save your photographs. All will be done on your computer. It will all be done locally. See? So from your raw file, send it to Raven, process it in your local drive. You can save your and export your edited photo. Process. Wala po, hindi po mangingalam yung Raven sa ginagawa. Question, absent. Ngayon yan, diba? Ikaw ay gumawa na sa iyo. Ilang dalawang software na naman. Yes. Ang question, isang minute po pa pwede kang gumawa ng sarili mong preset. I think lalabas na sa live mo, sa recording mo. Yes, you can create your own preset. There are actually a lot of built-in presets already. But even when you apply those presets and decide to tweak them or edit from scratch, your own edit, lahat yun, ang mapagbabago, ginawa mo ng sarili mo from scratch, pwede mong i-save as your own preset. You can organize them by folder. Kung depende kung anong subject, yung subject na ipaprocess mo, kaya edit. Okay? Next question. I think I have a few more minutes. Matayin na naman. I have 5 more minutes. Yeah, question? Sige, sir. Sir, tanong ko lang dun sa, sa application. Pwede, di ba, pwede siyang standard. Kaya ba siya nung halimbawa, yung mamayang editing tulad sa Lightroom, pwede ka mag-select? At maraming... Yung kaya ba siya nung mamayang editing, papasok na? Okay, ang question. Ang question is, kaya raw ba ng Raven Photo, even as a standalone, tama? Na mag-process ng maramihan. Kaya ng Raven gawin yan. Ang limitation mo lang is yung mismo machine mo. And kung machine, kasi may minimum system requirements, natural yan. Any technology, any software will require certain requirements, hardware requirements. So kung kaya mo, say yung bago M4, M5, lagyan mo ng 500 photographs yan, yung Raven, so kumulat kay Raven, kaya mo siyang naglo-load, magluto ka, magpakain ka, makipagkwentuhan ka, o kahit ano gawin mo, maglinis ka, pagbalik mo, meron lahat. Bawat photo, 500 na yun, may optimized edit ka agad si Raven. Ganun siya ka-powerful. Ang limitation mo lang is siyempre, hardware requirement, mas nasa. Pero kaya naman siya mo walang problema, kaya na edit. Yan. Puro sa Raven, yata na natin ha. Ayos yun ha. Tutuwa sa mismo ang edit. Yes, ma'am. Sir, question lang. So, I wanted to know if important ba na magkaroon ako ng sarili kong editing style? Kasi may mga nakita ko akong creatives na very warm yung photos nila or di ba very cool and gray. I'm not sure if I should also take that path. Practically, when we do our edits, kahit sa photography natin, kahit anong shoot natin, kahit anong style ng photograph, similar kung sasagutin ko pati yung tanong mo kanina. Na, ano ba style? Usually, kung ano yung trend natin, parang titingnan mo yung gawa ng iba na gusto mo. Nakakita ka gawa ng pag-edit na gustuhan mo. Eh, hindi gawin mo. Yun ang level mo. Kung ayaw mo ng form, may nakita ka mas gritty ang editing o processing na ng pictures. The important thing is, yung follow mo ano yung gusto mong processing. No? You are able to express yourself. Hindi ka basta pagkagan. Yung path na sinasabi mo, ipapalo mo, ikaw. After all, your foremost audience is you. Yung pictures mo, product yun na, ikaw. Nakita mo, nagustuhan mo, pinitikan mo. Walang nagsabi sa'yo na pinitikan mo. Kung meron mo nagsabi sa'yo, eh, gusto mo naman talaga. Diba?
Pero, bottom line is, you. Susunod. I hope that answers your question. Pero, gusto talaga magtanong, okay, go. Okay. Ano pa rin gusto? Flash yung slide ko. I want to add something kasi this is a new presentation that I've not seen before. It is very related to how I do my presentations. So it's a visual story. So I see the statement also. The one here, one at the moment, there is emphasizing that there's coherence in the atmosphere of the place. So here I see warm homes and the way many building is sila ang so kung mag-present na rin natin ang set o dahil pag yung iba-iba ang mga tsura naman maybe yun ka PLN boarding so dapat isang board lang ng order ko sisimula na Good. Thank you very much po sa sa atin po na reminder po at sa payo sa atin pag nagpo-photograph. Ang sinasabi po na sa is, huwag mo iiba-ibahin yung trato mo kung isang set rin lang, isang storya ang gagawin. Kasi nga naman, kung kulay, kung klase ng pag-process, di ba? Kung ano, gusto mo work nila, pagkakabuka. Kasi pagkakaiba ang processing mo sa isang set mo, maaari din magbago, even this visually sumasabayan. Salamat at yes. Follow-up, I question dun sa post topic about good limits. Pagdating sa color, is it possible to insert black and whites sa isang set? Thank you. Yes. Yes. Kasi, pag sinabi mo, di ba sa amin namin, huwag naman iba-iba yung klase ng processing mo. Humidity yung isa, warm yung isa, very vibrant yung isa, less saturated yung isa. Mga tipong gano'n ang sinasabi namin. Pero kung pa-black and white mo, parang contrast na treatment na eh. And kung yung eksena is still relates to your overall theme, then there's nothing wrong with inserting a black and white. Ano na sa'yo? Yes, it can also be parang a break from it. Kasi minsan, mapapagod din tayo visually pag kasi sunod-sunod na. Last question. At medyo may edad na yung lecture. Last question. Wala na, okay lang sa akin, wala na. Pero po isa. Anyone? Wala na questions? Thank you very much everyone.